Hello, happy Sunday. Mamaya wala akong pre-show shoutout mamaya ha. Mamayang gabi may pipremiere ako na alas 10. Magpipremiere ako ng video ko na nag-investigate ako doon sa basketball court na may binarel. At gagamitin ko yung nire-request nyo, ghost tube tsaka necrophonic. Tingnan natin kung magiging accurate yung sasabihin. Diba? Mag-ghost hunting up ako sa cellphone mamayang gabi. Ha? Abangan nyo. Kung gusto nyo lang naman manood, kung ayaw nyo, wala naman ako magagawa. Anyway, mga kababayan ko, so happy Sunday, magandang hapon sa inyo lahat. So ito yung mga re-react nating video or post, no? Meron akong anuhin dito. Isisingit muna. Yung Lady Rider, yung Lady Rider na namatay, ano nga ang name nun? Si Princess na papakita ko lang sa inyo ha. Wait lang mga men ha. Ito na gulungan siya ng truck ng tubig. Sayang si ate, no? Ayan siya, tinakpan na lang siya ng karton. 'Di ba? Sayang si ate, no? Ganda pa naman ni ate. Kasi ang problem daw, walang helmet. Ganda pa naman ni ate, no? Tapos, ang yumari lang sa kanya, truck ng tubig. So, panoorin nga natin yung balita na to. Dead on the spot, ang 26 anyos na Lady Rider. Makalihis na puminairarong asin maligidan kan ruweda kan sarong water truck sa Purok 5, Barangay San Pedro, Bacacay, Albay. Alas 7:55 kasubagong aga. Pigbisto ang biktima na si alias Jane, may live-in partner. Residente kan Barangay Poblasyon Rapu-Rapu, Albay na para mientras na nag-i-star sa lugar kan insidente. Basado sa investigasyon, pigbabaybay kan parehong bihikulo an parehong linya. Kan baloon kan biktima na mag-overtake sa water truck alagad suminemplang ini na nagresulta sa nasabing fatal accident. So sa based naman po sa initial investigation ng investigation natin, ayun po ang resulta ng investigation na yung truck, nag-drive lang naman sa normal na patakbo niya. Kaya lang, yung motor, umovertake sa kanya. Hindi niya naman yun naiwasan na siguro dahil pagbagsak, nandiyan na yung, iglap lang yan eh. Pagbagsak niya, nagkataon na doon siya nakatapat sa may gulong ng truck. Hepe dahil suulog na helmet ang biktima kan maaksidente. Yun nga po ang paulit-ulit natin na sinasabi na sa mga motorista po, kailangan paglalabas ng bahay, titingnan muna ang sarili natin. Meron ba ako, kung motor ang dadalhin ko, meron ba akong helmet? Yung lisensya ko ba, dala ko ba? Yung motor ko ba, may ORCR ba? I-check muna dapat po ang sarili. Kung kulang ka doon sa mga nabanggit na yon, halimbawa motor ka, wala kang helmet o wala kang lisensya, huwag ka nang mag-drive kasi sigurado may Pwedeng mangyari. Mga checkpoint tayo. At saka, kung yun nga, ma-aksidente ka. Kailangan, bago tayo gumamit ng sasakyan, dapat well-educated tayo. Sa presente, nasa kusod. So, ang sabing ganun netong nag-post, medyo hindi ako agree dito eh. Ang sabi nung nag-post kasi, unang-una boss, i-check mo muna ang mga sinasabi mo kung logical ka ba. Kahit may helmet ka boss, kahit original pa yan, kapag naleeg ka or nakatawan ka, sigurado patay ka dyan. Kaya hirap na hirap kayo makahuli ng totoong kriminal at magaling lang kayo sa mga pagtaning ng droga kasi ang bobo nyo. Hindi dapat kayo nagpopulis kaya mahina ang utak nyo. Hindi, tama naman yung sinabi. Wala namang mali doon sa sinabi nung pulis. So anong nangyari daw, pagkakaintindi ko kasi iba yung dialect eh. Hanap nga tayo nung mismong video ito. Tingnan nga natin, ito ba 'yon? Ay, hindi. Patay ang isang
Ito ba yon? Nagfi-field trip pala. Hindi, yung sa Lady Rider na na namatay. Kasi walang helmet. May news niyan eh. Tingnan nga sa YouTube. Do tayo sa YouTube. Wait lang ha. Lady Rider patay. Sayang si ate, no? Hindi muna kami pinagtagpo. Joke lang. So ito yon. Dapat Tagalog. Dead on the spot ang Lady Rider na ito matapos na masagasaan at magulungan ng isang water tanker sa kahabaan ng Purok 5 Barangay San Pedro sa bayan ng Bakakay, Albaya. Alas 7:55 ng umaga nang maganap ang insidente. Maaga pa, no? Sa ng Brigada News Team kay Police Major Edwin Apona, Chief of Police ng Bakakay MPS, lumalabas na tumatakbo ang nasabing motorsiklo at water tanker sa kaparehong direksyon. Same. Minamaneho ni Princess, 26 anyos residente ng Purok 6 Barangay Poblasyon Rapu-Rapu, Albaya, ang isang big bike na motora habang minamaneho naman ni Pedro, 47 anyos, taga Barangay Kahugutan ng parehong bayan ang tanker. Sinabi ni Apona, nag-slide ang rider at pagtumba nito, saktong pagdaan din ng tanker dahilan para masagasaan at magulungan ang ulo na dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Sa hiwalay naman na panayam kay punong barangay Bernard Lutera ng Barangay San Pedro, bagamat taga Rapu-Rapu ang biktima, nakabili umano ito ng lupa sa lugar at dito na naninirahan. Muli naman nilang pinaalala ang pagsusuot ng proteksyon, katulad na lamang ng helmet para maiwasan ang ganitong insidente. Napakalaman kasi, wala umanong suot na helmet ang biktima nang mangyari ito. Sa malaliman naman na pagkuha ng impormasyon ng brigada, napakalaman rin na bago nag-slide ang biktima, iniwasan umano nito ang ilang residenteng nagkikwentuhan sa kalsada at posible umanong na alanganin ito. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng PNP ang desisyon ng pamilya kung magsasampa pa ito ng kaso habang ang driver ng truck ay kinulong ng 18 oras. Kawawa naman yun. In the heart of Diyan nangyari dito ang kwento nung una. Siguro umovertake daw si ate, na-slide siya. May iniwasan pala siya doon. Now, do sa usapin ng helmet, medyo hindi ako agree dito sa sinabi nitong, sana ba yon? Yung sinabi nito, yung ginawang, tinawag niyang bobo, yung nagpaalala na magdala ng helmet. Logical naman yung sinabi ni kuya. Parang ganito yan, men, Kasi maganda si ate eh. Ito yung, bibigyan ko ito ng comparison. Di ba, may argument na sinasabi na wag ka daw magsusuot ng sexy sa isang lugar kasi may possibility na ma-rape ka. 'Di ba may debate na ganyan? Kasi nagpalabas ng yung mga pulis ng warning yung mga pulis. Para makaiwas tayo sa rape, iwasan nating magsuot ng mga sexy daw na damit. Yung mga passionista umalma. Sabing ganun ng mga passionista. Kahit naman hindi daw sila magsuot ng sexy, kahit nakapang madre sila, kung manyak daw talaga yung lalaki, ay rarapin talaga sila nun. Kung manyak. Agree naman ako doon. 'Di ba? Agree naman tayo lahat doon na kahit na sa ganda ba naman ni ate, kahit pa sabihin mo nakapang madre yan, makita yan ng mga manyakis, talagang hihilahin yan. 'Di ba? Kaya lang, ang suggestion kasi na yon, hahawakan natin yung konting chance na mailigtas ka Kasi kung ganyan ka nakaganda tapos ang suot mo ganito pa, dadaan ka sa puro tambay, mababastos ka talaga. Kahit pa sabihin mo na wala kang ginagawa, mababastos ka. Yun ngang nakadamit ka ng pangmadre mababastos ka na kung ganyan ka kaganda Lalo na kung nakaganto ka pa. 'Di ba? May chance kasi na maayos ang suot mo, hindi ka mapapansin ng mga tambay May chance kasi, at yung maliit na chance na yon, yun kasi yung kakapitan natin. Yun yung pwede kong ihalin tulad dun sa yung pag-advise na magsuot ng helmet. 'Di ba? Ang sabi kasi dito nito nag-post, kahit daw may helmet ka, boss, kahit original pa yung helmet mo, kapag leeg ka or nakatawan ka, sigurado patay ka dyan. Totoo naman din, kaya lang, mas malakas ang chance niya na mabuhay kung naka-helmet siya. Pwede kasing mangyari, yung ulo niya kumalang sa
sa gulong ng truck, biglang dumulas yung helmet, naiwas yung ulo niya. Pwede kasi mangyaring ganun eh. Yung, di ba ito yung gulong, tapos magugulong yung helmet niya, parang umigkas ganun. Pwede mangyari. May chance kasi eh. Kahit maliit, pwede kasi natin panghawakan yung chance na yon. Yun kasi yung hinahabol doon, yung maliit na chance. Na instead na ulo niya dumulas, paa niya yung nagulungan. At least kahit putol ang paa niya, buhay siya. 'Di ba? Yun kasi yung ibig sabihin na kaya pinapaalahanan na mag-helmet. Para kahit paano, let's say mamatay ka man, ibig sabihin wala kang pagkukulang. Hindi naman kabubuhan yung katulad na itong sinasabi mo. Masyado mo naman binobo yung nagpaalala. Di ba? Nakukuha niyo ibig ko sabihin. Tama naman yun kung oras mo na talaga. Kaya lang, mas maganda sana kung mamamaalam ka na ginawa mo ang lahat. yung kasi burden sa ano mo yan eh, burden sa mga kapamilya mo yan eh, na namaalam ka na sayang, sana pala nag-helmet siya. Alam mo yon, yung parang may pinanghahawakan sila na kung nag-helmet ka lang sana, yung parang hindi nila mapatawad yung sarili ng mga naiwan mo. Yun lang naman, pwede naman, tama din naman sinasabi nyo na kahit naka-helmet na yan, pwede mamatay. Yung nag-Superman nga, namatay, di ba, kahit naka-helmet. Pero may chance kasi, baka nga mamaya yung na-disgrasya, yung nabuhay, hindi mabubuhay yun yung kasamahan ni Superman. Baka mamaya hindi nabuhay yun kung hindi siya naka-helmet. At least na medyo kahit bugbog yung katawan niya, nabuhay yung kasama niya kasi naka-helmet sila. Sayaw sa gusto mo kasi standard kasi yung pag-helmet eh. Hindi ko nga maintindihan ba't kailangan hindi mag-helmet. Ano yung para cool? Mas maganda nga naman ang itsura mo pag nagmamaneho ka na yung buhok mo tinatangay ng hangin dahil ang ganda-ganda mo dun, di ba? Pero wala eh. Wala na. Di ba? Sayang. Ganda-ganda pa naman ni ate. Di ba? Wala eh. Ganun talaga ang buhay eh. Tapos, ang masakit dito, tinakpan na lang siya ng karton, no? Kung nag-vlog na lang sana tayo, nag-collab na lang sana tayo. Joke lang. Next video, naiintindihan niyo yung sinabi ko? Agree naman ako doon na yung sinasabi kahit naka-helmet or kahit maganda pa yung suot mo. Diba? Kasi mamaya may mga hindi makakagets eh. Ano naman to? Yung nakita ko siyang patago na kumakain ng kikiam. Nalaman ko kasi bawal pala sa oras ng trabaho. Ano merenda mo? Oh! Ako na lang isumbong mo. Sabi mo, binigyan kasi ako ni Madam ng pagkain eh. Utak teleserye talaga to. Kunin mo na to. Kunin mo na. Ako ituro mo ha. Ang bait talaga ni ma'am. Hindi, unang-una, bawal talaga yan. Kasi ano bang iniisip natin? Dahil gutom na gutom siya, kaya siya kumain. Eh may oras naman ang pagkain eh. May lunch break naman yung mga yan eh. Bakit ina-assume nyo agad na hindi kumakain yung tao dahil nahuling kumakain? Minsan, pagiging utak teleserye kasi hindi natin alam kung saan, vlogger ito eh, One Palangga Nation, oh. So, mabait na siya niyan. Dahil binidyohan niya yung sarili niya na nagbibigay ng pagkain. Baka nga ikapahamak pa ito ng tinulungan mo eh. Kasi pag trabaho talaga. May lunch break naman yung mga yan eh. Kung hindi siya kumain nung time na yun, hindi naman natin ma-assume mo ba yan? Wala siyang pera. Kung wala siyang pera, hindi siya kakain. Ibig sabihin, kumakain siya dyan, may pera siya. Kaya lang, sa maling oras niya kinain. Diba? Bawal. Bakit mo kukontrahin yung para magpakabayani? Ewan ko ba? Next video. Ito, medyo controversial to, no? Since linggo naman ngayon, di pag-usapan natin. Ano yung religion mo? I'm Christian. Oh, okay. I thought she was gonna pop. Okay. Ba't ka biglang nag-pop ng balloon?
Sorry, hindi ko na kasi na-clarify. What, Christian? Christian, like born again. Catholic or, okay. Ito hindi ko naiintindihan, ano religion mo, Christian? Ba't parang tunog eksklusibo lang sa born again ang pagiging Christian? Ito yung matagal ko ng tanong eh. Porket ba born again, kayo lang ba ang Christian? Born again. So, yung mga iglesia ni Cristo, hindi Christian yun. Katoliko, hindi yun Christian. Ano pa ba yung, basta may Jesus Christ, di ba Christian yun? Ba't parang ang tingin nyo sa sarili nyo, parang, sorry po sa mga born again, sorry po. Pero parang may pagka-elitista kasi yung dating eh. No? I'm sorry. I'm very particular po sa religion kasi I'm Roman Catholic. Although it's not a big deal naman sa beliefs, it's just that it's gonna be hard kasi ang difference ng beliefs. I don't think we're gonna match. Do you agree with her? Yeah, because I'm Christian also, and I know Christian and Catholic are very different. I mean, it's same, but yeah, different. Ano yung religion mo? Parang ang dating ng pagdating sa religion, diyan lalabas yung pagka-superior eh. 'Di ba? Lalo na pagka matindi ang pananampalataya mo doon sa inaaniban mo. Parang ang tingin mo inferior lahat. Parang yun minsan ang ayoko sa sorry yung pag masyadong proud sa religion, parang ang tingin sa ibang tao, ito yung tingin ko, no. Halimbawa, ako ay miyembro ng Iglesia ni Bungo, 'di ba? Dahil ako ay miyembro ng simbahan ni Bungo. Kami ang maliligtas kayo, mga na kayo lahat, mga impyerno na kayo lahat. Parang ganoon kasi ang dating sa akin eh. Malayong malayo siya doon sa parang image na nakikita ko kay Jesus na full of humility. Yung kahit si Jesus nilalatigo na meron pa ring magnanakaw siya na pinangakuan na idadala niya sa langit. Tapos yung minak siya dun sa cross, di ba? Hindi niya pinansin yung isa. Yung kung tutong anak ka ng Diyos, baba mo kami dito. Hindi niya na pinansin yun eh. Pero yung dating kasi minsan ng iba, no? I'm Christian. Oh, okay. 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 I thought she was gonna pop. Okay. Ba't ka biglang nag-pop ng balloon? Sorry, hindi ko na kasi na-clarify. What, Christian? Christian, like born again. Catholic or, okay, born again. I'm sorry. I'm very particular po sa religion kasi I'm Roman Catholic. Although it's not a big deal naman sa beliefs, it's just that it's gonna be hard kasi ang difference ng beliefs. I don't think we're gonna match. Do you agree with her? Yeah, because I'm Christian also, and I know Christian and Catholic are very different. I mean, Oo, totoo naman yun. Diba? Wala na lang offense kasi minsan may mga relihiyosong tao. Iba ang pagka-relihiyoso ng Katoliko sa pagka-relihiyoso ng born again eh. Siyempre, alam natin na magkaiba yung doctrine na doon sa isa bawal na bawal yung ganong bagay. Doon sa isa, pwede naman. Para kasing, hindi ko sinasabi kung sino yung tamang religion, pero pag ganyan kasi kayo, magsasama kayong dalawa na magkaiba yung pananaw nyo, pwede pagmula ng away yan eh. Tsaka kawalan ng peace of mind. Kaya mas magandang, isa sa importanteng factor yan sa relationship eh, yung religion. Diba? Or kung talagang magkaiba kayo, pero mahal nyo ang isa't isa, kailangan may magparaya sa inyo na jumoin dun sa isa. Hindi pwedeng ganito ang religion mo, ganyan siya. Kasi darating ang time pag-aawayan nyo yan eh. Yung ganyang bagay. Kasi malaking bagay ang faith sa buhay ng tao. Let's say, kinalakihan mo, no? Hindi sumasamba sa rebulto. Hindi, napag-uusapan lang naman natin. Tapos itong boyfriend mo, ayaw sa mga ganon. Kailangan may magparaya. Kailangan jumoin ka sa kanya or siya jumoin sa'yo. 'Di ba? Yun ang malaking kasi kung let's say kanya-kanya tayo, wala kayong magiging peace of mind diyan. Sa ganyan. Kasi napaka-importante ng faith sa buhay ng tao.
Kailangan nag-a-agree kayo. Next video. Oy, no offense ha. Baka mamaya may na-offense sa sinabi ko. Anyway, sorry ha, magpa-public apology na ako. Next, ito, ano to? Yo, kanina, magpipicture kami dito, so umupo kami sa sakyan ni Frank. Sinita kami ni Manong, sabi, sir, huwag niyo upuan yan, mamagalit yung may-ari. Ibig sabihin, hindi pa mukhang may-ari si Frank ng gantong kotse. Yo, kanina... Hindi naman. Masyado naman mayabang to si Bugoy, kung sino man to. Ano ba name nito? Ginagawa lang ni dapat nga matuwa yung may-ari niyan eh. Ibig sabihin, ginagawa ni Manong yung trabaho. May care si Manong dun sa mga may-ari ng sasakyan. Buti dapat nga matuwa yung yung may-ari ng sasakyan at ganun eh. Pwera na lang kung ma-pride, no? 'Di ba? Magpipicture kami dito, so umupo kami sa sakyan ni Frank. Sinita kami ni Manong, sabi, sir, huwag niyo upuan yan, mamagalit yung may-ari. Ibig sabihin, hindi pa mukhang may-ari si Frank ng gantong kotse. May care lang si Manong. Parang ganito yan, kilala nyo ito, matagal na itong kwento sa amin eh. Si Go Kong Wei, di ba? Yung matandang Go Kong Wei. Buhay pa ba yun? Yung tatay ni Ma'am Rubina. Si matandang Go Kong Wei kasi, hindi maaarte sa katawan yon. Ang pinaka-main kasi ng Robinsons nung araw, or yung pinaka-flagship nila, hindi pa galeriya yata eh. Or galeriya, nauna yata ang galeriya, pero ang pinaka-flagship na mall nila dati, Metro East. Robinsons Metro East. Now, do sa Robinsons Metro East na yun, pumunta si Jan Go Kong Wei doon, yung matanda. Ay, ang suot lang ng matanda ay tsinelas. Tapos, basta naka-t-shirt lang na hindi mo naman mukhang mayaman. Kasi usually, pag alam mo, pag may-ari ng kumpanya, naka-suit and tie, naka-kurbata, pumunta si Jan Go Kong Wei doon, naka-short, tapos naka-tsinelas. Tapos may dala-dala siyang aso. Pumasok dire-diretso dun sa office ng admin. Mag-ano doon. Ang ginawa nung guard, hinarang siya. Hinihingan niya ng ID. Sir, need po ng ID. Tapos walang maipakita si Jan Go Kong Wei. Kahit intent letter na lang po. Hindi, medyo Bisaya daw ang accent eh. Kasi di ba taga Cebu yung mga yan, mga Go Kong Wei. Medyo Bisaya ang accent. Parang, hindi, kakausapin ko yung doon, yung parang pinaka-officer. I'm sorry po talaga sir, hindi po talaga pwede. Kapag nag-i-insist kayo sir, kukol kami ng barangay or police. Si Jan Go Kong Wei, hindi niya kilala. Di ba? Hindi pa daw nagsuklay eh. Yun, hanggang sa medyo nagkainitan na, biglang nakulitan na, pinatawag yung assistant nung officer do sa loob. Tapos pagbaba ni ma'am na assistant ng officer, gago ka! Ano natin yan? Boss natin yan. Yan yung may-ari ng todo sorry daw ng security guard. Pero alam mo, yung security guard na yon, kahit agency yon, yun, ginawang regular talaga sa sobrang hanga ni Jan Go Kong Wei doon. Doon sa security guard na yon. Nagkaroon ng commendation yon. Nagkaroon ng scholarship yung mga anak niya. Talagang na-impress si Jan Go Kong Wei doon sa ginawa nung security guard. 'Di ba? Hindi siya yung parang yung tinanggal sa trabaho. Hindi siya ganoon. Kasi nakita niya yung pagmamahal ng tao do sa trabaho niya eh. Hindi niya medyo nairita siya nung una kasi nga hinarang siya pero nandun yung pagkaunawa ni Jan Go Kong Wei. Yung nangyari yon. Sa Metro East yun nangyari eh. Next video. Ano ito? Kapal na mo nga, nakiki-wifi lang siya pagalit.
pinatayan ng wifi. That is bullshit. Boss, mainit yata ulo mo. Hindi itong ulo. Ay, hindi kami makukulik, naglalaro yung anak ko. Nagkakasiyan kami dito. Nag-gaming nga yung anak ko bakit to ba? Ano bang problema? Ba't mo binago yung password? Nang alin? Anong alin? Alin ba kayo binago yung password? Pero feeling ko scripted to. May original na ito May original na hindi ito hindi ito totoo. Alin baga? Binago niyo yung password Nang alin? Nag-email nga kami. Lastik naman. Nun sa amin kasi yan. Nakakaloko ka. Bakit? Kayo ba nagbabayad ng wifi namin? Oy, para masabi ko sa iyo, wala pa kayo dito, nandito na kami. Ayun lang. Ang dami yan. Babarangay kita. Dulit pa, sino nga nakikiconnect sa wifi namin? Bababarangay kita! Hoy! Bababarangay din kita! Scripted ito. May original niyan Galit. Hanapin ko nga yan. Ang version naman ng original niyan, bumabagal yung... Ito yata original na ito Tanang yabang nyo. Ako ayaw ko magpakita ng hindi maganda sa inyo. Pero pinilit nyo ako gantuhin. Pinilit nyo ako gantuhin. Kuya, nakiusap kami sa iyo na saka na lang pag after training. Kailan kayo nag-uusap sa akin? Nagtitraining niya. Saka na lang after training kasi humina yung signal. Mga anak ko ng bumudyol. Oo nga kuya, naintindihan namin kuya. Dapat pinakinggan ko ako. Di naman yan kasi sa akin yan. Naintindihan mo ko rin yung kapatid ko. Yung kapatid mo si Raulo. Kuya, wag mo sabihin. Pag nagtignan ko dumagaan dito. Pero katawan pa kami. Tuwanan, feeling nyo lang siguro yan kuya. Okay, ayaw nyo sa amin dito. Ayaw na ugali namin. Umalis kayo. Umalis kayo dito. Hindi namin gusto kayo. Umalis kayo dito. Alam mo ganito ugali ko? Pangit. Kaya umalis kayo. Oo kuya, sabihan namin yung mayari dito. Ay, sabihin yung mayari. Sino mayari? Yung pinipresan. Oy, umalis kayo. Kaya ugali ito nakaka-trigger ng tao. Kuya, sinabihan ko si Dimay. Kaya ka, dapat inisip nyo. Paano kaya lumasahan dito? Hindi naman kasi sa akin yung internet kuya. Hindi naman nila kasalanan yun Oo nga, hindi mo kasalanan. Hindi ko kasi, hindi kasi. Kasalanan ng kapatid mo. O kuya, sabi niya, nagtitraining pa po siya ng call center. Sabi pa natin nagtitraining na doon, ilang buwan na yan, ilang araw na yan. Kuya, kaka-training pa lang po niya. Kaka-training pa lang niya, kuya. Kaka-start pa lang niya sa training. Tayo na. Huwag niyo akong gaguhin. Pakasalbahay ang kapatid mo na yan. Pagpasensya mo na ha. Ako mabait ako sa mabait. Mabait ako sa mabait. Hindi ako ganito. Kuya, pasensya ka na. Hindi ko alam kung masama ang ano mo kasi hindi ko talaga yan internet. Saka sinasabi ni GC na huwag mo na siyang magpakunik kasi nag-call-center pa po siya. Tangin na mag-call-center siya kung ano pa man. Pero dapat. Hindi naman kasi ako magbabayad niyan. Kaya sinasabihan. Na maayos. Sinasabihan ko si Dimac na sa... Paliwanag na maayos sa akin. Ako mismo. Ano ang alam nila? Ako nagpipinance. Nasa akin lang lahat ng mga gastos. Sabihin niyo dapat sa akin. Noy! Putangin na mo ka, Noy. Huwag kayo kumunik sa akin. Meron pala siyang bahagi din. Kasi kailangan ko pagkakitin yung wifi ko. Kailangan ko pagkakitin. Kuya, di ko alam na masama ang loob. Apply pa ako sa agency ng ano ba yan pinag-apply na? Pinapaliwanag ko ni Dimac na saka na lang kasi yan yung sabi ni... Kailangan ko din respetuhin yung desisyon ng kapatid ko, kuya. Kasi nag-i-internet, nag-i-training po siya. Naintindihan kita. Pero dapat siya. Sabihin niya dapat yung dapat. Wala kasi siya nung time na yun, kuya. Nasa trabaho ko. Pag lalaki na sa lalaki, iba na mag-uusap. Nasa trabaho kasi siya nung time na kuya. Isipin nyo na lang. Pag lalaki na sa lalaki mag-uusap, iba na mag-uusap.
Ako nagagalit talaga ako ngayon. Ha? Nagagalit talaga ako ngayon. Ala, tinulak si ate. Nagmumudyo. Dapat kuya, yung hindi ka lasing nagpunta dito para masabihan, mag-usap Dati tayo. ako lasing. Mag-usap tayo ng maayos. Lasing pala. Kasi si Dimac sinasabihan ko eh. Hoy, sabihin ko sa'yo talaga, Jessica. Hindi ako nakainom lang sasabihin na influensya ng alak. Hindi, ayusin mo pagsalita kuya. Kasi hindi yung hinahagis mo, yung mga hagis ka ng Anong ihagis mo? gamit mo. Sinipa ko yung motor. Hindi yung mga hagis ka ng motor. Wala akong hinagis, sinipa ko yung motor. Hindi ko Oo, hinagis. hindi namin alam na ganun pala yung... Kasi galit ako. Dapat magsalita ka ng Galit maayos. kasi ako. Ikaw kung galit ka, ano gagawin mo? Sabihan ko yung maayos. Doon. Baka magsalita ka ng maayos, galit ka. Ay, Diyos, kalukuhan. Kaya kuya, Wala ako sa ganitong sitwasyon. Ha? Jessica, sabihin ko sa'yo, kung ikaw ang harap sa akin, tayo magtatalo. Sabihin mo sa kapatid mo. Salbahay ang kapatid mo. hindi kuya, naintindihan ko siya kasi Nagtitinda ko sa kapatid mo. nag-training siya. Ay, kung nagtitraining siya, whatever. Kung nagtitraining siya, paliwanag niya sa akin. Pinapaliwanag na Dinimac Sinauli eh. ang kapatid mo. Wala kasi siya sa trabaho. Ang asawa niya. Pag nalabas dito, ganun ganito. Utay na nga kayo sulto. Hindi naman siguro kayo yung tinatawanan. Ay, tumawa ka lang, hindi sa akin nakatawa. Okay lang yun. Hindi mo talaga masabi ganun. Ano, nakilala mo yung ugali ko? Ganto ang ugali ko. Salbahe ako. So yun yung 20 minutes pala to. Nagbabayad naman siya. Di wag mong bayaran kuya. 'Di ba? Pagka pero yung pupersahin mo kasi merong may-ari ng wifi eh. Naintindihan ko na nagbabayad ka. Pero ngayon na hindi ka nakikonek, huwag mong bayaran. Magpa-connect na lang kayo na sa inyo. Ang problema kung wala kayong requirements, 'di ba? Pag magpapa-connect ka niya, may requirements ka rin. Gayahin mo ako. Ang gamit kong internet mobile lang, ito yung monthly ko na binabayaran. 1,000 a month. Kasi hindi ako pwedeng hindi ako pwedeng magpa-connect nung linya kasi umaalis ako ng bahay eh. Wala akong tawag dito. Wala akong magagamit pag lumabas ako. May iwan dito sa bahay kaya ganito. 1,000 a month lang. Malakas naman siya, nakakaraos naman ako. Kaysa magwala ka ng magwala dyan. Di ba, men? Siguro nanonood to ng porn. Hindi lang naudlot. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Okay, mamayang gabi ha, yung investigation ko sa basketball court. Pagtsagaan nyo na. Hanggat maaari, tapusin nyo hanggang katapusan. May malalaman kayo doon na malupit. Anyway, magandang gabi sa inyo lahat. Ay, magandang gabi, magandang hapon pala. Happy Sunday. Wala akong pre-show shoutout mamaya ha. Kasi may pupuntahan kami nila Sir Lance. So, bye-bye.